po ang Panginoon dahil magkakasama po tayo dito. Sino po ang nakaranas ng baha? I know, wala naman po nakaranas dito. No? Praise the Lord dahil tumigil po ang ulan para maaari tayo makapunta dito. At ngayon, ako po yung nagagalak na marami pa rin po tayo na magkakasama sa church ngayon. Pero patuloy pa rin po tayo sa pagpapanalangin dun sa mga nasalanta. At every minute may nakikita tayong bagong post regarding dun sa mga nasalanta ng bagyong, anong bagyo po yun? Christine, opo. Bagyong Christine po, opo. Pero, ngayon, nalimutan rin po natin na meron rin po mga taong severe na nakakaranas ng bagyo. Tayo man po ay safe dito, tayo po ay covered dito. Pero meron rin po tayong mga need na nangangailangan po ng panalangin po natin. So, ayun po, bago po muna tayo magsimula, tayo po muna mag-pray. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat for this evening. At kayo po ang patuloy na sumama sa amin, kumatok sa aming puso at buksan na aming puso't isipan. At para makarating po sa amin ang inyong salita at ito po ay aming namnamin at everyday na may apply. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen po. So punta tayo sa ating text for this evening. Matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 1, verses 8 to 11. Ayan po. To be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us again. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in prayer, in answer to the prayers of many. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So si Apostle Paul po ang nagsasalita dito sa kanya pong sulat addressed to the Church of Corinth. He was talking to, or he was ministering, continue siya na nakikipag-usap dun sa church na ito, sa Corinth. The church who was struggling during that time sa mga issues such as division. So siya, ina-update niya yung church na ito at dun sa, syempre ito po ay chapter 1. Nagsimula po si Paul by praising God, giving thanks to God, and introducing God to, ang kanyang intro ay pinakilala niya that ang kanyang Diyos na sinasamba ay God of all comfort. Yun po yung title nung chapter 1 verses 3 to 11. Praise to the God of all comfort. Yun po yung title nun. So tayo po ay magfo-focus sa verse 8. So tayo nasa tema ng prayer. Siyempre nasa prayer meeting po tayo. Sharing our burdens with one another and encouraging one another through prayer. So yun po ang ating theme, and ang ating pong pagbubulay-bulayan ay verses 8 to 11, yung ating pong binasa. So verse 8, Paul started by sharing the troubles na kanya na-experience and informing the Corinthians na ayaw niyang hindi sila ma-inform o hindi sila maging updated sa nangyayari kay Paul at saka sa kanyang mga companions sa province of Asia as they were ministering to other people sa bandang Asia. We do not want you to be uninformed. Bakit kaya? Bakit kaya gusto niyang i-update? Nagbigay siya ng life update dito, di ba? Pag tayo ay nasa ibang lugar, nandito ako sa Lipa, malakas ang ulan, medyo marami nang nagkakagulo dito. Di ba? Frequent po tayo nag-update sa ating mga
kakilala sa ating mga friends. And ngayon, siya ay nag-update naman dun sa mga taong kanyang pinangangalagaan. Yung kanyang mga minister. So, dun sa verse 8, pinakita po doon na nagkaroon ng struggle si Paul at ang kanyang mga kasama. Na-recognize si Paul dito na siya ay nangihina at kailangan niya mag-rely solely on God. So kung ano man yung kanyang kinaharap nung time na kanyang sinusulat ito, maaaring yung situation na ito was so dire na wala silang choice but to give all of it sa ating Panginoon. At ang kanya pang description, ang dami niyang minention na death, para siyang nasa sentence of death. Feeling niya siya ay hopeless. Nagkaroon na siya ng doubt sa kanyang ability to endure this kind of predicament. So sa atin po, God can remove any false hope na ating pwedeng panghawakan pag tayo ay nasa peligro, pag tayo ay nasa situation na tulad na ito. Kasi minsan, may instance po pag dumating ang isang problema, ikaw man ay nasa trabaho, ikaw man ay nasa bahay o nasang ka man, dumating ang problema at meron ka agad solusyon na naisip, gagawin mo agad yun. Malilimutan mo ng mag-pray sa iyong Panginoon. Nalilimutan mo na mag-pray, nalilimutan mo ng dalhin ito sa Panginoon dahil nagre-rely ka na sa iyong sarili. Nagre-rely ka sa iyong ability to endure these kinds of everyday problem. So kung ganun po yung nangyayari, ang glory ay minsan napupunta lang po sa atin. Hindi po natin na-experience ang grasya, hindi po natin na-experience ang mapagpalang kamay ng Panginoon pag tayo ay umahon sa ating sariling strength. Ngayon, si Paul po ay, kumbaga si Paul po, kung babasahin niyo po ito, binibigay niya sa atin yung full thought process niya upon encountering such problem. Ano ba yung kanyang naisip? Ano yung kanyang na-experience? Ano yung kanyang reflection dito sa trial na ito? Sabi niya, para siyang mamamatay, para siyang nasa death sentence. Nag-give up na siya. But, after nun, nag-focus naman siya sa Panginoon. Kasi kung ano man pong itong problema ito, siguro napakalaki po nito, na ang feeling niya, ang tanging hope lang po, ay si Lord Jesus. So verse 10, si Paul talks further about God, explaining na kailangan mong iput ang iyong hope, ang iyong faith sa ating Panginoong Jesus. At dahil shinare niya rin, base sa kanyang personal relationship, personal experience, na ang Panginoon, na si Yahweh, has delivered them from such deadly peril, o yung danger na ating tinatawag. And He will continue to do so because kilala niya nga ang ating Panginoon. Kanina sinabi nga natin na ang introduction ni Paul dito, he introduced by introducing our God as the God of all comfort, the God that he can rely on, the God who saved him from the past. At ngayon, he will continue to put his faith, put his hope sa kanyang Panginoon na na-experience niya ang kaligtasan. So yun po yung sa verse 10. Kaya, yung mga sinasabi niyang sentence of death, deadly peril, tinawag niya ang Panginoon in verse 9. Punta po tayo sa verse 9. So, but this happened that we might not rely on ourselves but on God who raises the dead. Kilala niya po ang Panginoon eh. Kilala niya po yung Panginoon na sa anumang circumstansya, alam niya na ang aking Panginoon, na-overcome niya ang death. Ang aking Panginoon, na-overcome niya ang ganitong peligro nung siya ay nasa lupa. That's why I know kung sino ang aking lalapitan. Ganun po yung gustong sabihin ni Paul dito. And again, these verses na ating binasa, ito po yung own experience
sariling experience ni Paul, as well as his personal relationship with God. But he shared this personal experience sa kanyang mga readers ng letter na ito with the church. Sabi niya nga sa verse 8, "For he did not want them to be uninformed." So bakit nga niya gustong i-inform yung Church of Corinth o yung mga Corinthians? So verse 11, punta po tayo sa verse 11. "As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many." So hindi lang to parang nag-update siya, ito yung nangyari sa amin, hindi lang ito parang simpleng chismis lang sa kanyang mga kaibigan sa sa Corinth, but naghahanap siya ng bunga. Sa pagsabi niyang ito, naghahanap siya ng may isang bunga. Bakit niya ba pinapadala itong sulat na ito? Bakit niya ninanarrate yung kanyang experience? Dahil Paul saw the good side of his bad experience. Paul saw the good side of his bad situation. That in bad times, these people can turn to Jesus. That in bad times, maaari sila maging united in Christ, praying together para kay Paul. Naniniwala siya that ang faith ng mga taong ito na pinadalhan niya ng sulat ay maaaring mag-grow stronger as they went through this bad situation with Paul through Christ. So ayun po yung kanyang nais. Kaya niya po ini-inform yung mga tao sa church. So yung church na pinadalhan niya ng letter, Corinthians, alam po nila yung situation ni Paul. Siyempre, binasa po nila, nakita po nila kung paano po inarrate ni Paul yung kanya pong experience in the province of Asia. Dahil siya po yung hoping that these people will turn to God, magpanalangin para kay Paul. Inaasahan niya na itong mga taong ito ay pupunta sa Panginoon upang ipanalangin siya. And as a result, pag ito man, nakikita na po niya na in the future, God will save him. In the future, ito ay isang answered prayer. At gusto niyang i-involve yung mga tao sa Corinth. Magkakaroon po ng opportunity yung Corinthians to give thanks to their God, to our God. So ang point po ni Paul dito, Paul knew eventually that God will save him at siya ay makakaraos dito sa kanyang problema na kanyang ikinuwento sa letter na ito. Pero ano po yung mapapala natin dito? Paul was just setting an example para sa atin. Modern churches, modern times. Ano po yung kanyang tinuturo sa atin? Na yung mga problema sa buhay, yung mga life trials are problems we shouldn't face alone. Ano po, yun po yung lagi nating mensahe dito sa prayer meeting. That we shouldn't face our trials, ating mga problema ng ating sarili. First and foremost, kailangan po natin ito idala sa ating Panginoon. Kailangan natin ito i-present sa ating Panginoon ang ating mga sitwasyon. Let's put our hope, our faith sa ating Savior, Jesus Christ, the God of all comfort. And second, we ought to share our difficulties with one another. Sa ating mga kasama sa church, kaya po maganda po yung mga group chat natin. Maya't maya may nakikita ka prayer request. Diba? Para po dun sa mga nakakabasa at nagpray po talaga tayo. Kaya pag nakita natin na answered prayer, di ba natutuwa rin tayo? Nabe-bless rin po tayo. At saka importante rin po, it's worth noting rin na kung sino yung ating sasabihan. Sa kanyang, sa verse 8, di ba sinabi niya po, brothers and sisters. Meaning, yung kanyang brothers and sisters in Christ, ang kanyang kasama, ating mga kapatid sa family of God. Ito po yung ating dapat sinesharan. Ito po yung ating dapat pinapasanan ng ating problema. Because we know at we are hoping that these people, ating mga kasama sa church, will pray for us. So yun po.
Sa time na ikaw ay nasa lowest point ng iyong buhay, o sa buwan na ito, ikaw ay taggipit, ikaw ay namumroblema sa isa o dalawang problema, kailangan po natin kuhanin yung help that we can get from our brothers and sisters dito po sa church. And that is ang ating mga prayers. So in times of victory, time na tayo po ay magse-celebrate ng ating mga answered prayer, maaari natin ma-share yung victory, yung blessing na ito, maaari natin ma-share yung good news na ito sa ating mga kasama in prayer. So, yun po ang corporate worship natin. Maaari po natin matawag itong corporate worship when we are all praying together to God. Isa lang ang ating unify tayo in spirit through Jesus Christ. Tayo po ay nagkakaroon ng corporate worship sa ating Panginoon. And this will give glory to God. Di ba pag tayo ay nakakarinig ng testimony dito, all glory belongs to our God, di ba? Ang ating Diyos ang nag-glorify sa ating mga testimonies. So lahat ng ating kasama sa panalangin, lahat ng ating kasama sa sitwasyon na ito through prayers, ay magkakaroon din po ng reason that they can worship God this day dahil na-answer prayer yung isa kong kasama sa church. Dahil yung aking kapatid ay napagpala. Dahil yung aking kapatid dito sa church ay nagkaroon ng healing. Ako rin po ay blessed. Di ba po, tayo po ay nagagalak pag tayo nakakarinig ng answered prayers. So ikaw ay nakaranas ng healing. Ikaw man po ay dumadaan sa financial trouble, kailangan mo ng financial provision. Pag ito ay na-answer prayer, we will give glory to our God. And these testimonies can also push ating mga kapatid dito sa church. Ito po ay makakapagbigay ng encouragement sa ating brethren when they witness God's glory sa iyong buhay. Pag nakita niya na ang miracle na nag-manifest sa katawan ni brother, ni sister, pag nakita nila na ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, they will come to know who God is. Makikita nila kung sino si Lord sa buhay mo. At kung manonotice po natin, dun sa ating verse, inuna po ni Paul i-introduce ang characteristics of God before asking the church people to pray for them. Inuna po niya yung introduction kung sino ang ating Panginoon. Nag-testify muna siya. So, pinakilala niya that His God delivered him and saved him in the past before asking the readers of this letter to pray for them. So whoever reads this letter will know who God is. At malalaman nila kung sino yung kanilang pinagpapanalangin, kung gaano kalakas ang Diyos na kanilang nilalapitan. And this is to encourage the Corinthians to pray to God faithfully. Itong mga good testimonies, mga testimonies ng buhay ni Paul, ito ay nakakapagbigay ng glory sa ating Panginoon. At ito rin ay nakakapag-strengthen ng faith ng mga taong bumasa ng letters na ito. So sa atin, maganda pong time ng prayer meeting na tayo po ay makapag-share sa ating mga kasama, sa ating prayer partners, ng ating mga troubles in life. No matter how big o small ang ating problema sa buhay, ito po ay atin i-share. Huwag natin pong harapin ang ating battles alone. Kaya po tayo may kasama. Kaya po tayo magkakasama dito sa dwelling place sa ating Panginoon. To glorify God and also strengthen one another. So yun po. Pag tayo po ay nag-pray mamaya, huwag po tayong mahiya, huwag po tayong mag-hold back sa ating mga nais i-share sa ating mga kasama. Amen po. Amen. Tayo po'y manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po for your message this afternoon, this evening. And kayo po ang patuloy na kumatok sa aming puso at isipan
at kayo po ang maging sentro ng aming community, ng aming church, ng aming brothers and sisters. Pag kami po ay lumapit sa inyo, kayo po ang patuloy na makinig sa aming po mga boses. Kayo po ang patuloy na sumaklolo sa aming mga brothers and sisters na nangangailangan po ng tulong this evening. Ano man po ang kanilang sitwasyon, we pray that kayo po ang patuloy na mangusap sa kanila. May they realize na kayo lang po ang kanilang kailangan tawagin. At may they realize that they need their brothers and sisters in Christ to pray for them. Kayo po ang patuloy na kumilos sa amin for the rest of this evening. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen.